Figueroa, Miguel of Shoutout, Anirio Villamor, hello po, maraming salamat po. And kay Nita Pabunan, kung totoo yan at natuntun ang pinagtaguan ni Bantag, salamat at mabigyan ng katarungan si Percy Lapid at makulong na. Kaya nga po Ma'am Emilita, hello po. And kay Magdalena Cordova, and kay Eli de los Santos Mix Vlog, hello po. So ito na mga kababayan. Unahin natin itong si Digong. Ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo. Wait lang kasi may ads Ayun, ito na. Nagsumite ang Office of the Prosecutor ng International. Ito mga kababayan, si Digong, hindi na talaga makauwi. Doon na talaga mamamatay. Uuwi ng Pilipinas, pantay ang paa or abo, mas magaan-gaan. At kahit naman sunugin ninyo yan, in-expect ko nga kapag namatay si Digong sa dahig, in-expect ko pag ikrimit ito may green bone. Oy, Ma'am Marites Mosney, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much, ma'am. Nako po. Maraming salamat sa pabuhay na mano. Actually mga kababayan, si Digong doon na po talaga to mamamatay sa dahig. Ako na nagsabi. Bakit? Ito pa lang, may 200 na naman na ebidensya laban sa kanya. Tinambakan na naman ang panibagong ebidensya laban sa kanyang pagiging kriminal. At actually, mga kababayan, kapag namatay si Digong, actually, para hindi sila mahirapan iuwi, abo. At in-expect ko na kapag abo ito, may green bone. May green bone to. Bakit? Ikaw ba naman sasambahin ng mga bubo at tanga-tangang DDS? Ikaw ba naman ay luluhuran at dadasalan? Diba? Tingnan nyo yung stande, kinakantahan, tapos sinisindihan ng kandila, binibigilan, ginawang santo. Pag ito si Digong namatay, tapos i-cremate para hindi mabigat pag uwi ng Pilipinas, meron itong green bone. Diba? Mamuwi ni Artos. Ito na, bagong balita kay Digong, 200 pirasong kaso, ebidensya laban sa kanya. 200 pirasong ebidensya sa kanyang kaso sa crimes against humanity. Tinambaka na. Ito na. Nagsumite ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng pre-trial proceedings sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay ng war on drugs. Sa ngayon, nakapagsumite na ang prosecution ng mahigit 200 ebidensyang gagamitin sa confirmation of charges. 200 ebidensya na naman. My God. What the heck, sabi ng Kano. Ma'am Maria Fifa Lisok and kay Ma'am Princess Lermon, Dolph Goals, Miguel of Shoutout po. Michael Tilunyo and kay Myrna Takadino, kakamping ako Sir Ken, pero I believe you at sobrang adik na ako. Salamat po sa iyo, Ma'am Myrna. Okay lang ma-adik ka sa akin, huwag ka lang ma-adik katulad kay Baste. Salamat po, ma'am. Sir Maki Kwan and kay VIP's World, Miguel of Shoutout po kay ma'am Angelita Holsinger, Miguel of Shoutout po. So ito 200 kapirasong ebidensya na naman. Oy, mga kakamping ka. Ito gusto kong hiling sa inyo. Kung sakali man sa 2028 tatakbo si Mama Leni, sana mahawakan ko kamay man lang niya at makapag-sorry ako sa kanya. Yan ang gusto kong maiparating. Kahit sabihin nyo na nagsorry ako dito sa aking live sa mga kakamping noon na binalahura ko si Mama Leni Robredo dahil ako ay dating sumuporta kay Duterte, pero napagtanto-tanto ko nga yung tinatawag niyang lutang, yun yung walang confidential fund. Sana sa 2028 mahawakan ko man lang kamay niya. Alam ko si Mama Leni hindi yan istrikta. Nagko-commute nga gusto ko talaga yan. Sa tanang buhay ko, siya yung first ever na siguro na sana tatakbong presidente, mahawakan ko kamay niya. Diba? Maraming salamat. So ito po mga kababayan, tuloy natin. September 23. Sa ilalim nito, susuriin ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para iharap si dating Pangulong Duterte sa full trial sa ICC. Sa ngayon, hindi pa nare-resolba ang pagkwestiyon ng defense team ng dating Pangulo hinggil sa jurisdiction ng ICC sa kaso.
Narinig nyo mga kababayan? Tad-tad na naman si Digong ng panibagong kaso, ebidensya. Kaso, maraming kaso yan, buo. Oo, crimes against humanity ba naman? So, ngayon mga kababayan, makakauwi pa kaya si Digong? Nako po. Sir Maki Kwan, Mix, and kay Francisco Espijo, and kay Dennis De La Peña, Miguel Love shoutout po, and kay VIPs Worldwide, Miguel Love shoutout po. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang, makakauwi pa ba? Ma'am Josephine Paramil, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much po, ma'am. Nako, ito na nga. Pangalawang Buenamano na, pangalawa pa. Saan kayo? Di ba? Oh. Ito na, mga kababayan. Ma'am Ericanita ng Japan, hello po. And kay Ma'am Marites Mosni, and kay Ma'am Jubilin Bergaran, kay Bambi Dibera, and kay Adilosa Taha. Mega love shoutout po, and Sir Maki Kwan. Ayan. So, ayun na mga kababayan. Kaya po si Digong, mamamatay na po talaga to sa dahig. Hindi na makauwi yan. Sabi ko nga sa inyo, magilit ako sa liig pag nakauwi yan. Ang tanong, paano ka nga makauwi? Kung halos kada buwan, hindi 100, kundi 200 na ebidensya ang binabagsak. Actually, si Digong, kung naalala ninyo, nung nakausap siya ni Jessica Soho na, sabi ni Jessica Soho, Mr. President, sabi mo 3 to 6 months ubos ang droga. Sabi ng taong bayan, nagtatanong, isa na ako, taga-media, bakit hindi mo naubos ang droga? Sabi niya, ito, droga. Mabigat. Ito, dalhin mo. Mabigat. Hindi ko kaya yan. Sabi niya. Pero ang sabi niya, pag ako manalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Parang si Marcoleta. Kapag ako inyong binuto, yung kuryente, 2,000 pababa, libre. Putang ina, ang daming nauto. Mapanlin lang. Ang dami ng mapanlin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga putang ina nyo. Mga politiko kayo. Di ba? Mga kababayan, sa totoo lang si Digong, dyan na yan lalagutan ng hininga sa dahig. Paano nga ba naman? Makakauwi. Ito pa, dagdagan pa natin. May ads lang. Mamophilia, hello po. At Tiffany Vlog, hello po. Isinumiti na ng International Criminal Court Prosecution ang ikapitong batch ng mga ebidensya sa kaso ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Ayon sa prosekusyon, isinumiti ang mga dagdag na ebidensya maliban pa sa mga naunang inilatag noong Mayo at Abril. Maaaring magsumite ang prosekusyon ng ebidensya hanggang July 1 bago ang itinakdang hearing sa September 23. Nako. Samantala, kabilang ang isang judge sa kaso ni Duterte sa ICC sa 4 na West na pinatawan ng sanction ng Amerika dahil sa pagpapalabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama si Rein Alapini Ganshu sa tinukoy ng Amerika na isa sa humahawak sa kaso naman ni Duterte. Bilang bahagi ng parusa, hindi papayagan ang 4 na judges ng The Hague na makapasok ng Amerika o anumang teritoryo nito. Yun naman pala mga kababayan. Yung pinatawan ng junction ng Amerika, isa doon may hawak sa kaso ni Duterte. Pero hindi po siya tinanggal. Ang inano lang doon is bawal siyang pumunta sa Amerika. So kumbaga parang persona non grata siya doon. So bakit? Si Netanyahu kasi mga kababayan, sa totoo lang, tama naman ang ginawa niya. Pinagtanggol lang naman niya ang kanilang bansa na binubuli ng mga karatig bansa. Ang problema lang kasi si Netanyahu kasi hindi niya iniisip na yung binabagsakan niya ng missile ay may mga sibilyan doon na nadadamay. Ulitin ko sa inyo mga kababayan yung gulo ni Netanyahu at gulo ng kanyang mga kalaban, dapat hindi kasali ang sibilyan dyan. Bakit? Ganito yan Katulad sa atin sa Pilipinas, yung away ng China at Pilipinas, hindi naman kasali ang tao dyan. Away politiko yan. Di ba?
Sigalot politiko yan, wala tayong kinalaman. Ang problema lang kasi, itong si Netanyahu, Prime Minister ng Israel, habang pinaliparan ng missile, naghihigante, pinaliparan din yung nagpapalipad. Ang problema lang kasi, yung mga nagpapalipad ng missile doon sa Gaza, mga rebelde yun. Or mga ISIS. Ito explain ko sa inyo mga kababayan. Bakit nga ba si Netanyahu makukulong sa ICC katulad kay Duterte? Ganito kasi, walang problema sa ginawa ni Netanyahu. Pinagtanggulang niya ang Israel laban sa mga missile na tinitira ang kanilang bansa. Ayaw ni Netanyahu na madurog ang kanilang bansa kasi marami din sibilyan sa loob. Pero ang problema lang kasi, mga kababayan, si Netanyahu, binubomba niya kung saan galing yung missile na bumabagsak sa lugar niya. Ang problema lang kasi, yung pinanggalingan ng missile ay hindi taga doon. Nadadamay yung lugar na kung saan yung mga halimbawa ako, rebelde, pupunta ako ng Quiapo kasi malapit-lapit ang Malacanang. Kung pasabugin ko ang Malacanang, magre-reply ng pasabog ang Malacanang, sa Quiapo babagsak. Ang problema, hindi naman ako taga Quiapo, maraming sibilyan ang natatamaan. Yun ang problema ni Netanyahu. Magkaiba sila ng kaso ni Digong. Si Digong naman, ang sabi kay Digong, ganito, ayaw niya ng droga. Pero, yung mga pinapapatay niya, mga kababayan, yung mga pinapapatay niya, ay hindi din niya alam kung yun ba ay totoong mga adik. Nadadamay din ang mga sibilyan. So wala silang pinagkaiba, pareho silang may nilabag. Pero magkaiba sila ng function na pinaglalaban. Si Netanyahu, gusto niya lang i-save ang kanilang bansa laban sa mga nagmi-missile or mga rebelde. Ang problema lang, yung pinapabagsakan niya ng missile mula sa kaniyang bansa ay hindi po yun mga rebelde. Doon lang ang rebelde nakabase. Parang yung sa Pilipinas, yung Marawi. 'Di ba? Sa Marawi, mga kababayan, pinasok lang yun ng ISIS. Ngayon, ginira ngayon ng ISIS yung Marawi laban ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ngayon, nadadamay ang lugar na Marawi at ang mga sibilyan doon sa Marawi. Pero hindi po taga Marawi yung mga ISIS. Nadadamay lang. So, ganun ang kaso ni Netanyahu. 'Di ba, mga kababayan? Alam nyo na. Wala silang pinagkaiba kay Digong. Ganun din kay Digong. Anong pinaglalaban ni Digong? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako against sa war on drugs ni Digong. Maganda yun. Ang problema lang, good intention but wrong implementation. Yun ang nangyayari. 'Di ba? Magkaiba si Netanyahu, magkaiba si Duterte. Pareho sila ng intention. Good intention but wrong implementation. 'Yun ang klaro, mga kababayan. Walang mali sa ginawa nila. Gusto nilang isalba ang ating bansa laban sa droga, at si Netanyahu naman gusto niyang isalba ang bansa laban sa gera. Ang problema lang, nung bumawi na si Netanyahu, sibilyan ang natamaan kasi wala na dun yung kalaban. Dayo lang. Kay Duterte naman, instead na patayin mo ang adik, ang ginawa niya, pati sibilyan na damay. Bakit? Good intention, wrong implementation. Yon. Kaya ang